sabay-sabay tayong mag-time travel sa 80s at 90s dahil ang binisita ng ating kapatid na si Tita Laila, isang iconic na collectibles at memorabilia na makikita sa Mandaluyong. Naku, isang tumbling lang yan from here. Kaya naman, Laila, saan ngayon ang ating Larga? Good morning, kapatid! Good morning, Angela Lalala! Tama ka, isang tumbling and cambat away lang talaga to from our mother studio in Mandaluyong City. Naku, nakakamiss magbasa ng mga comics na ganito. Oh, specifically this brand. Namimiss ko si Nick Nock at ang Planet of the Apes. Oh, hindi ba? Kasi nga, Angela Lalala at mga kapatid, nandito nga tayo ngayon sa tinatawag nilang Museo ng Kahapon, kung saan hindi lang basta 80s, 90s ha, yung throwback dito. As far as 60s, 30s, early 1900s, may koleksyon ang may-ari ng Museo ng Kahapon. O halika, medyo mag-tour lang tayo ng onte kasi baka na-miss nyo ang kanta ni Dingdong Abansado na 3.25 lang ang aking kailangan. Oy, tapos, hello, payphone. 3.25 yung hinuhulog dyan. Dito na applicable dimples yung yellow, green. O, hindi ba na-joke natin? Pero, speaking of which, alam nyo, marami kayo ditong makikita sa ating vintage museum na nasa lunsod in the heart of Mandaluyong. At ang daming throwback, kahit anong age. Basta ikaw ay certified tito at tita, katulad na lang nito. Naku, daming memories nitong piso na to. Para sa akin, kasi piso lang noong elementary ako, dami mo nang mabibili. And speaking of mga barya, tingnan nyo, dito lang sa museum na to, natutunan ko kung saan nag-originate ang salitang kusing. Kasi noon pa lang 1903, merong half centavo na tinatawag at yun ay kusing. Kaya 'di ba, sabi sa mga pelikula o mga linyahan ng mga oldies, na isang kusing nga hindi ako nabigyan noon. So ayan yan pala yung itsura ng ng kusing. O, tapos, teka lang, sandali. Meron pa ako isang natiso dito. Hindi siya masyadong throwback, pero nakakatuwa kasi, Dimples! Kamusta naman si Daniela Mondragon dyan? Ayan naka-display ka dito. Gigil na gigil ka sa picture na yan, Marsa. Parang may pinagdadaanan ka dyan habang hinihila may maleta. Pero hindi lang yan. Kasi nga, tingnan ninyo, noon, sabi nga sa kanta, wala pang mix, wala pang MTV, ang meron lang pack, Betamax, gumagana yan ha, at don't forget, yung rewinder, sinasaksak dyan yung bala, tapos magre-rewind, magtugtog pa yan, tininin, o naalala nyo habang nire-rewind yung mga tapes, naku grabe, sobrang maraming magagandang alaala of your childhood talaga ang babalik sa inyo pag binisita nyo ang museo na to. At eto pa, very iconic yung electric fan. Oh, hindi ba? Naalala nyo ng mga bata tayo, tatapat tayo dyan, gumaganon tayo, di ba? Gumaganon yung boses. Tapos, hindi kayo nakaka-LL sa buhay nun kapag ang inyong TV ay walang sariling aparador. Aminin nyo yan, hindi ba? Pero, mga kapatid, paano nga ba at bakit nagkaroon ng Museo ng Kahapon? Kausapin na natin ang owner. Siya po ay rapper at ang first Filipino picker. Please welcome sa ating Good Morning Kapatid, Morning po. Sir Kyle Good morning. Gianan. Good morning, Sir Mark Anthony Kyle Gianan. Thank you for coming, ma'am. Parang hindi ka pa naman oldie, mas tita pa nga itsura ko sa iyo eh. Ilang taon ka na ba, sir? I'm 45 years old po. 45? Bata lang talaga tingnan kahit vintage yung mga connections mo. Question, kailan nagsimula to? Nagsimula po yung museum ng 2013. It was a house museum sa bahay. Okay. So yung wife ko sabi niya, baka pwede pakialis na dito yan, magmukha na tayong bahay. Oh. And also yung mga gustong tumingin, mga supporters, followers, gusto nilang makita. So hindi comfortable na sa bahay eh. So dito na natin nilagay sa gitna ng Boni para commercial talaga, makakapunta anytime. At mas marami ang makaka-appreciate. Yes, opo. Ang balita ko, ikaw ang first ever Filipino na Filipino picker featured sa isang international channel, yung History Channel. Tama ba? Yes, ma'am. Nagpunta sila dito noong 2018, I think, sa World Trade Center. Yes. Doon nila in-announce na ako na po yung Filipino picker counterpart Okay. ng Alam mo, American. nandun din ako, hindi pa lang tayo magkakilala. Sir, susoli ko na itong piso mo at baka mauwi ko pa. Pero, mga kapatid, mamaya,
hindi lang mga vintage, papakita namin sa inyo yung iba pang mga bagay gumagana. Itutuloy natin ang interview with Sir Kyle or Crazy Kyle sa pagbabalik ko. Mamaya mo na rin iba to ang mga joke mo para sa akin, Angela Lala. For the meantime, back to studio. Mag-enjoy muna ako rito sa mga throwback dito. Wow, ang gaganda naman. Paano mga hindi ko na naabutan yung mga pinakita mo? Char! maraming salamat, Laila. At ngayon naman, Tuesday pa lang, pero inagahan na ang ating pa-throwback experience sa Larga. Ipapasilip po ni Laila ay ilan sa mga iconic collection na pwede pang magamit. Live pa rin po sa Mandaluyong. Laila, curious kami kung ano pang meron dyan ng mga antique. Ay, nako, Angela Lalala at mga kapatid, good morning naman ulit. Totoo ka dyan. Alam mo ba, naglibot na ako dito, no, sa hindi siya ganun kalakihan na museo, pero kada balik mo sa isang area, meron ka pa rin mamimiss out. So, kahit balik-balikan mo, maalala mo marami tungkol sa iyong kabataan. Pero tanungin muna natin, syempre nagbabalik tayo with Sir Kyle. Sir Kyle, di ba, kunento mo na kung paano nagsimula itong iyong museo. Pero ano ba yung mga koleksyon? Kunyari, curious kami na gusto namin pumunta dito. Ano yung mga makikita nila sa museo ng kahapon? Actually, ma'am, kaya tinawag namin siyang Museo ng Kahapon Tagalog yung pangalan kasi more of Filipino history. So, Philippine history, anything that has to do na nag-touch sa ating kabataan noon. Ayun. So, nostalgia overload. So very minimal dito, ma'am, yung mga LeBron James, Michael Jordan, minimal lang. Wala more on masyado. Jaworski tayo Ayun. dito, patrimonyo, mga ganyan. Mamaya ipakita natin yung paper doll ni Jawo. Pero eto ha mga kapatid, pakita lang natin kasi I'm sure matutuwa si MVP dito. Kwentuhan mo kami tungkol dito, Sir Kyle. Anong background netong telepono na to? Actually, ito, ma'am, yung lumang logo ng PLDT. Very first logo at yan yung unang phone nila. So, this is called a candlestick phone. One of the holy grails, ma'am, sa any antique collection. So, this is not just a holy grail kasi sa likod, ma'am, may nakalagay na PLDT. Yun yung patayan na kaming mga collector dyan, ma'am, kasi may American version yan eh. Pero meron, yan yung local. Bell. Ito, yan yung local po. Anong year to lumabas? I'm not really sure. I think the beginning of a PLDT. So that should be around early 50s. Ganun. Wow! Hindi lang yan ha, nostalgia overload. Kung mahilig kayong nomo. Eto, tingnan nyo. Wala nang ganito eh, no? Halili beer. Oo. Kwentuhan mo kami tungkol doon sa Halili beer na kailan siya ayun, 1950s, nagkaroon ng Halili beer. Ano kayang lasa niya? So, one of the top beers during the 50s, ma'am, owned by Governor Halili of Bulacan po. So, nagkaroon tayo ng beer na Filipino-made noong 1950s pa lang. Yes po. Ang galing. O, diba? At saya, ayan, tingnan nyo. Malamang, meron kayong mga nainom na gatas tungkol dyan. Ayan, gusto Mga ko rin pre-war bottles po yan. Oo, galing naman. Tapos tingnan nyo, yung mga bote nun, wala pa silang mga label talaga. Talagang naka-engrave doon sa mga mismong bote nila yung mga logos or pangalan. Okay, Yes punta po. tayo doon, Mas Sir mahirap Kyle, gawin. kasi libutin talaga. I-maximize natin yung inyong museo ng kahapon. Ganda nito. Ano ba yung kabayo na yan? Mobo horse ito, ma'am, from the American Picker Show. Okay. So, nakahanap tayo ng ganyan sa Ang Philippines. Opo, so, kalawang overload pero rusty gold. Pero tingnan mo, kalawang overload din tong margarine na to. Pero ang bongga, Opo, history At of ano tingnan yan. nyo, 45 centavos lang ang presyo niya noon. Dito naman tayo, forward. Eto, baka mawindang kayong lahat kasi may paper doll. Ang The Living Legend, Robert Jaworski. Tada! Paper doll, di ba? Pwede niyong bihisan into the playing coach. Ang galing. At meron pang pirma. Photograph card. Oo, di ba? Yung card niya. Ito ang naman galing. tinatawag na tanching ni Big J, Robert Jaworski. Ang galing. Di ba? Dito tayo, Sir Kyle. Etong koleksyon mo ng mga kabataan natin. Opo, ma'am. Siguro naman hindi tayo nagkakalayo ng edad, no? Mga fast food freebies to, ma'am. So, Oo. karamihan ng toys natin dati dahil hindi naman tayo mayayaman back in the day. So, umaasa tayo sa mga fast food. Oo, yung libre sa meal. Libre, libre. Pero ngayon, malaki na ang halaga Yes, nito, ma'am. no? Opo. Yung isang set niyan is 18,000 just
train, just band. So, ganyan na po ang price Mayaman na niya. pala ako. Opo, Alam baka ko na nasa baul ganyan. pa, ma'am. Ilabas niyo na. Okay, eto, to. Yung mga lumang cameras mo naman. Ayan ang ganda. Opo, ayan po yung mga different kinds of film cameras. Ito yung Rolleiflex, pinakamahal Yan po ang sa pinakaluma. gitna. Anong Opo. pinakamaluma dito sa collection mo na yan? This one po ang pinakaluma at pinakamahal. Okay. O, eto, ikwento lang natin. Kasi kung ngayon, meron na silang tinatawag ng mga virtual boxes, eto naman ang VR ng aming kabataan ni Sir Kyle. At tawag dito ay Viewmaster, kung saan, ayan o, may negatives. May negative na parang rolyo, parang mini-movie siya na pag nilagay nyo dito, tapos sisilip kayo at itatapat nyo sa ilaw ang inyong mga mata, tapos i-click, click, Nako, makakanood na kayo, instant yung movie. O, di ba? Bonggang-bongga lang. Ano pa ba yung mga gumagana mong mga vintage na gamit? Ito, sir, ano ba to? Ano to? What's this? This one, ma'am, is a mini TV Oo. component set na may CD. So, Oo. back in the day, turn on po natin. Sige. Patingin nga. Dapat makita ko, ha? Ayan! Ayan, ma'am, dito ka, Nasaan ma'am. ako? Ayan, Ay! Ayun ako! Ang cute! O, Ayan diba? siya. So, very rare na po yung ganito kasi ngayon flat screen na tayo. Ito bakit yung may malaki pa yung likod. microphone? Dito This ka one, ma'am, yung kakanta? pwede ka mag-video while, so, this is a little bit ahead of its time, nung time na yun. So, Pero ngayon, imagine basic nyo, na lang. ang bongga. At alam nyo ba, anong year to? This one, ma'am, ang sabi nila is around 1940s to 50s, pero that's the one with the TV and the... Telepono. So, Telepono. imagine nyo, 1930s pa lang, meron na palang video call. Hindi ba? Sir Kyle, thank you so much, ha, dahil napaligaya mo ang aking pagkabata na nung balik ng bongga. Sa mga gustong magpunta dito sa Museo ng Kahapon, anong oras na bubukas? Tsaka magkano? Baka naman mahal. Baka kasing vintage ng piso ang presyo. Magkano ba? Ang entrance natin dito, ma'am, is 99 pesos. From 2013 hanggang ngayon is the same. Pero seniors and students come in for free po. Wow, student ako. Char! Okay, anong oras nagbubukas? Araw-araw open? 9 to 5 daily po, Monday to Sunday po. Dito lang tayo sa Boni, Mandaluyong. Okay, so ayan, maraming salamat, Sir Thank you, Kyle ma'am. It's an honor. Dianan. Thank you for visiting us. It's my honor, Nora Honor, national artist, di ba? Maraming salamat. O ayan, mga kapatid, Angela Lalala, back to studio. Naku, pati itong pagte-text hanggang ngayon, titang-tita na ako, hindi ko pa talaga natututunan. Wala O, balik muna sa inyo sa studio. Bukas ulit sa ating larga. Marunong tayo mag-text isa, dalawa, tatlo. Thank you. Pero Laila, meron ako isang question sa'yo. Bumawi ako from yesterday. Anong sabi Ano yun? nung Sige, ano yun? naalikabukan na aparador? Anong sabi nung naalikabukan na aparador? na aparador? Oo. Na-allergy siya. Alam mo sagot, sir? Hindi. Hindi mo. Hindi mo alam. Bumaring, sabi niya. Maraming salamat, Laila. Hindi pa niya in-acting. Dapat may acting. Antik! Ganon. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.